Hey! Hello my dear! Gising na ba ang lahat? Amoy ulam na ba ang lahat? Okay. So I hope nagkakarinigan tayo because it's raining outside. Umulan sa labas. Oh, raining outside, raining outside, raining outside. Okay, so, silipin ko lang yung aking kodigo. Madalian lang. It is actually the individual reading of air sign. Okay, so let's start with Gemini. Para sa araw ng June 5, 2026. Okay? So, hello my dear. Hello. How are you once again? Gising na ba ang lahat? Okay, my dear. Bago po tayo mag-start ng reading, gusto ko lamang pong pasalamatan yung ating mga abangers. Yung mga walang sawang naghihintay ng ating mga readings, thank you very much. And yung ating mga bagong subscribers, thank you so much for subscribing. And I hope na mahanap ninyo sa channel na to kung ano man ang inyong hinahanap. Okay? Let me do my ritual. Okay? Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let's do this, my dear. Let's do your reading. Gemini, once again, reading mo ito para sa araw ng June 5, 2026. Let me see what is going on, Gemini. The Queen, oy! Nagulat ako. We have here the energy of, actually nauna yung Queen, sumunod yung King. The Queen and the King of Pentacles, my dear, okay? You need to embody, my dear, itong dalawang card na ito for today, okay? It's more on balancing, providing. You need to embody itong dalawang card na to, my dear. It's more on pera-pera ngayong araw na ito. It's more on money, okay? Money makes the world go around, okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is more on practicality, okay, sa energy ng ating Queen of Pentacles. Possible din, my dear, na meron ka mga problems ngayong araw na to na may kinalaman sa usapin ng pinansyal and parang tinotroubleshoot mo siya. Pero at the same time, you need to balance, my dear, yung money, yung stability, my dear, okay? You need to create ba? Do some action, my dear, ngayong araw na to na hindi makakasira sa iyong pagiging King of Pentacles, okay? It's more on balancing. Kailangan nila ang dalawa, my dear, back to back. Inside the relationship, this is energy of teamwork, my dear, para sa araw na to. So, it's very important, my dear, na nagkakasundo kayo ng partner mo at nagkakaintindihan kayo, lalo na sa usapin ng pinansyal. It's very, very important din na napag-uusapan ang mga bagay-bagay. Okay, if you are in a relationship, kung wala ka naman sa relationship, or you are not in, if you are not in a, kung hindi ka in relationship, ganun, bakit ba nakasing English ng English? Okay. Pasensya na kayo, nasanay kasi ako for the longest period of time, ang mga kausap ko ay, alam mo yun, mga English sera, no? So, nasanay ako ba? Naging Taglish na ba? Oo. No, with matching little bit of waray-waray, okay? So, maganda tong energy na to, my dear. This is a reminder sa'yo sa araw na to na parang kailangan talaga ng balance sa usapin ng pinansyal. Be mindful sa mga gagawin mo ngayong araw na to, my dear, okay? Make sure mo na hindi talaga mapipilay ang usapin ng pinansyal, okay? Hindi maganda maging very impulsive ngayong araw na to when it comes sa usapin ng paggastos or paglabas ng pera. Obligasyon, responsibilidad is there, okay? It's given, pero you need to keep this balance, okay, sa araw na ito. Sa loob ng relationship, napaka-importante, my dear, na pag-uusapan ang mga bagay-bagay. Okay, so let's go na tayo, my dear. Next card, Gemini, June 5, 2026. Gemini, June 5, 2026. Let me see. The Queen of Swords.
Okay. I think, mm, Queen of Swords is very smart. Okay. Communication na nakukuha ko dito, my dear. No, paulit-ulit ko nakukuha talaga. Kinakailangan nyo magkasundo. Okay? Or kinakailangan mo, my dear, makipagkasundo sa sarili mo. Okay? Depende sa sitwasyon, of course. Kung single ka, you need to be aligned sa araw na to. You need to be aligned talaga, my dear. You need to acknowledge yung mga mistakes mo, yung mga ginagawa mo. Kailangan mo makita lahat yan, my dear, ngayong araw na to, my dear. Hindi ka pwedeng magpadala sa pag-overthink. Okay? There's a tendency, my dear, na mag-overthink ka ngayong araw na to. Okay? Dahil sa energy ng Queen of Swords at saka Six of Swords. Pero this is a card, my dear, na nagsasabi na move forward pero very slowly. Okay? Pwedeng emotion at saka mind. Okay, mag-overthink talaga, my dear, at saka may kinalaman sa usapin ng emotion, yun na nakukuha ko dito. So, meditation is good. Makakuha ng mahabang tulog. Kung napapanood mo to, my dear, ng June 4, make sure mo na hindi ka na magpupuyat. Like, try to get a good sleep, my dear, para pagising mo, my dear, ng June 5, you are good. Mahirap mag-isip pag kulang ka sa tulog. Pagkain, no? Stay away from processed food or something ngayong araw na to kasi kinakailangan talaga, my dear, that you are aligned. Kinakailangan na you are aligned ngayong araw na to, my dear. Okay? Energy ng Queen of Swords, making decision. Definitely ngayong araw na to, you will be making decision din, my dear, na posibleng mag-last for a while. Ibig sabihin, pag ginawa mo tong decision na to, medyo yung consequence niya o yung kanyang impact is makakasama mo sa loob ng ilang, hopefully, araw lang. Hindi weeks, hindi months. Okay? Pero napaka-importante nitong araw na to, my dear, lalo na sa usapin ng iyong pinansyal. Please, sa mayroong mga asawa, this is not the time para mag-away kayo, ha? This is not the time para pag-away, lalo na usapin ng pinansyal. This is not the time. This is the time na magkasundo kayo, pag-usapan nyo, and iraos nyo, my dear, kung ano man yung nangyayari sa loob ng inyong buhay, okay? Kung ano man yan, kailangan ninyo ang bawat isang. Pero kung mag-isa ka, my dear, it is going to be very, very hard kasi kinakailangan mong i-balance yung dalawang energy na yon. Si King at saka si Queen, kinakailangan mo siyang i-balance, my dear, okay? Pero minsan, okay din na mag-isa. Lalo na kung meron kang partner na hindi naman kayo parehas ng harmony. Okay? Like, you don't, diba sabi pa nga nila, the bird that flocks together is a good feather duster, diba? Kung ngayon, kung yung kabila is papuntang norte, yung kaibabila naman is papuntang kabila, walang mangyayari. Magkukulaps to, my dear. Okay, that's what will happen. Pero kung kayong dalawa naman mag-asawa, simula pa nung umpisa, meron naman talaga kayong pagkakaintindihan or konting hindi pagkakaintindihan pero eventually nagkakaintindihan, I think it will work out. Okay? It will work out, my dear. Okay? That's what I'm getting from the card. Okay? Yung mga kaganapan ngayong araw na to, medyo mabagal siya sa energy ng Six of Swords. Okay? And nakadepende pa rin, my dear, talaga sa iyo. Okay? Sa decision mo. Let me see, my dear. Let's go tayo. Let me see. Masyadong highlighted yung consequence, okay? Kailangan maging aware ka, my dear, sa mga gagawin mo, kung ano yung magiging consequence itong action na to, yun ang nakukuha ko. Let me see. Let me see, my dear, what is going on. Oy. The Three of Swords, mayroon yatang away na nangyayari sa loob ng relationship, my dear. Yeah, hindi kayo nagkakasundo ng partner mo as of this moment, my dear Gemini. Pero once again, kailangan nyo magtulungan ngayong araw na to. Energy ng Three of Swords, okay? Mostly issue with the masculine energy, okay? Masculine issue sa lalaki ang nakukuha ko dito, okay? This is a good time, my dear, na pag-usapan kung ano man itong mga issue na nangyayari sa loob ng relationship, okay? Ang daming sword over here, so definitely baka nag-iisip ka ng mga negative thoughts, okay? And sad to say, kung ano yung mga negative thoughts na yan, my dear, is nagkakos siya ng clash sa loob ng relationship. Okay, yan ang nakukuha ko. You have the pair
pares-pares, my dear, dito sa ating reading ngayon. Like the Queen of Swords, the King of Swords, the Queen of Pentacles, the King of Pentacles. Magkasama sila, my dear. Okay? This is a sign, my dear, na kinakailangan talaga ninyong pagtulungan kung ano man yung problema na nangyayari sa inyo because Pentacles is connected sa energy na material. Pero I can feel, my dear, na merong gap. Merong gap between the two of you and your partner, okay? Merong gap between the two of you and your partner. Nakikita mo over here, okay? Parang may nangyayari. Sa energy ng Six of Swords at saka energy ng Three of Swords, may nangyayari sa inyong dalawa, my dear, okay? So, probably sa energy ng Queen of Swords, merong energy na gusto magbigay ng second chance, okay? Maybe this is you. You want to build yung connection, yung energy, whatever it is, gusto mong ayusin, kung ano yung dapat ayusin. Pero once again, hindi ito maaayos, my dear, kung hindi talaga kayo magkakasundo. Kailangan parehas kayo nag-agree, kailangan parehas kayong naniniwala sa kung ano man yung bagay na yon. Okay, hindi pwede na ikaw lang. Kaya sabi ko nga, itong araw na to, June 5, is napakaganda nito, my dear, para pag-usapan yung mga bagay-bagay. Okay? Kasi may nangyayari na separation over here sa dalawang card na to. Although, yeah, it's clear, separation talaga siya, my dear. Okay, let's go na tayo sa last card natin, my dear Gemini. Let me see. Yung usapin ng financial, my dear, kaya siya nagkakaganyan because hindi kayo nagkakasundo. Okay? Kung single ka, mas mahirap to, my dear, kasi nagkakaroon ka ng mga doubt, takot, mga hesitation, okay, yun na nakukuha ko over here, pangamba, lahat na, my dear, siguro nararamdaman mo ngayong araw na to, very highlighted yung mga nangyari sa'yo, my dear, in the past. As in, super highlighted talaga siya, okay? If you are single. Pero if you are in a relationship, malamang nagkakaroon ng something sa loob ng relationship, okay? At yung away na nangyayari sa inyong dalawa is my dear, sa utak, okay? Like, sa utak siya nangyayari. Doon siya, naglalabang kayo sa utak, okay? Posible nagkakaroon ng silent, okay? Ng katahimikan for both of you, okay? Maraming gustong sabihin both party pero hindi sinasabi because of probably umiiwas na magkagulo or mag-away. Okay, that's what I'm getting. Pero once again, pag hindi niyo ito na-settled, okay, there's a tendency na dun pa rin na magiging ending ng inyong relationship. We have here the energy of the Ace of Swords. Okay, may sakripisyo na kinakailangan gawin over here. Let me see. Let me see. What is this? We have here the energy of the Tower. My dear, pwede pa namang i-save to. Okay, whatever is going on sa loob ng relationship, pwede pa siyang ma-save. Pwede pa naman talaga siyang maayos, my dear. Yun nga lang, merong kinakailangan baguhin sa loob ng relationship. Once again, if you are in a relationship, sa relationship kinakailangan baguhin. Kung single ka, sa sarili mo to, my dear. Okay? It's more on, acceptance, okay? Kung meron nagkamali, i-accept. Kung ikaw ay nagkamali, i-accept. And of course, the promise, okay? Napaka-importante ngayong araw na to yung promise na hindi nauulitin yung isang bagay o hindi nagagawin yung isang bagay, okay? For example, nagkaroon ng clash, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, this is the right time, my dear, na parang okay, acknowledge yung pagkakamali na yon, yung certain na away o hindi pagkakaunawaan, pero at the same time, di ba, kailangan magkaroon ng mga kasunduan na hindi na to gagawin, na hindi na to hindi na to gagawin o hindi na to mangyayari. But kung continue na magiging matigas ang isa at hindi talaga kasi nakukuha ko talaga dito, my dear, gusto mo pang buuhin yung relationship, yun ang nakukuha ko dito. Kaso ang problema, the more mo tong pinupush na mahirap, my dear, na i-push mo to kung itong bagay na to, no, nang ikaw lang. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Kung ikaw naman ay single, mahirap, my dear, na i-push mo to nang hindi ka naniniwala na mangyayari itong bagay na to. Okay, mahirap mangyari ang isang bagay na hindi ka naniniwala na mangyayari ito. Okay, yun ang gusto kong sabihin dito para sa mga single. Para sa mga taken in a relationship, mahirap itong mangyari, my dear, kung parehas kayong nag-aaway or iba yung pananaw sa buhay. Yun ang nakukuha ko, my dear. Hindi talaga kayo magkakaintindihan. There's a tendency, my dear, na hindi man mag-appear kaagad yung magiging effect nito sa loob ng usapin ng pinansyal or sa usapin ng material. Mangyayari din to eventually because of hindi kayo nagkakasundo. And it is the same thing din, my dear, if you are single. So parehas kong tinatalakay between the single Gemini at saka sa taken na Gemini. Bottom deck of the card is the energy of the Magician, okay?
The Magician is very very nice, my dear. Major Arcana number 1. Pero some of it is the energy of illusion, okay? Ibig sabihin, lahat ng kinakailangan para maayos yung kung ano yung dapat maayos sa'yo or sa partner mo, okay, whatever, is nandiyan siya. Ibig sabihin, given siya. Possible na itong scenario na to, itong nangyayari na to is a repeated cycle na paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo or nangyayari sa sa inyo ng partner mo. If you're single, sa buhay mo. If you are in a relationship, sa inyong dalawa ng partner mo. Lahat ng kinakailangan or lahat ng paraan, let us say, is pwedeng gawin para ma-save itong relationship na ito, my dear. Pero once again, energy to ng Magician, we have to accept, my dear, na kahit na minsan lahat ng mga kinakailangan natin is available or nandiyan, hindi ito magwo-work if wala talagang collaboration or wala talagang cooperation between the two of you. Okay? Yun ang nakukuha ko dyan. So, malaki ang posibilidad na maayos to, my dear. Pero once again, hindi maganda yung possible na maging impact nito, my dear, sa usapin ng pinansyal pag hindi siya na-balance. Okay? So, my dear Gemini, yan ang reading or yan ang energy message na nakuha ko para sa araw na ito, June 5, 2026. Sa gaya po ng sinabi ko dun sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, Gemini. Take care of yourself. Bye-bye.